Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Brittany, you'll coming with me. Wika ng boss niya, palabas na ito ng opisina. He looked devishly handsome with his three-piece suit. I stare at him dumbfounded. Every time I look at him he always took my breath away. Napatikim siya ng wala sa oras. Oo na, boss ko na. Ang pinakagwapong nilalang na expert ang inililok. Nang tadhana, nagtatakang tingin ang ibinigay ko rito. Kakatapos ko lang kasing ligpitin ang aking mga gamit. Natapos ko na rin ayusin ang schedule ni boss Jonathan para bukas, naka-organize na ang lahat. Ready na rin sana akong umuwi. Ngunit may ipapagawa pa yata itong boss ko. Pagod na ang aking katawan, naririnig ko na rin ang tawag ng aking pinakamamahal na unan. Excuse me, boss. Pero baka nakalimutan niyo po. 6 PM na and I believe tapos na po ang office hours. Ay, demanded. Sumama ka na lang kasi Sunshine, pangungulit. Panito. Agad itong lumapit sa kinatatayuan ko at tiningnan ako ng may pagsusuman mo sa mga asol. Nitong mga mata. Tinaasan ko ito ng kilay. Pag ganito ang mood ng boss niya ay pwede ko itong tarayan. I believe, Mr. Montejo. May dinner date ho kayo. With, Miss Hannah. Bakit gusto mo pang sumama ako? Sayo. May pagkamataray na wika ko. And that is the reason why you really have to go. With me, he mumbled. She rolled her eyeballs. And why exactly I'm going with you? As far as my understanding is concerned, Miss Hannah is not your business partner. Nor one of your investors. Why you need my presence? Somehow that person may related to your personal life and I'm just your mere secretary, Mr. Montejo. She has to control her anger. Minsan, talaga nakakaubos ng pasensya ang mga taong makukulit. Tulad ng boss ko. May halong inis man sa tuno ng boses ko. Pero, hindi pa rin ma-erect ng aking isipan. Kung anong kalukuhan na naman ba tong naiisip ng boss ko? Please Brittany, kapag sumama ka 100% sinisiguro ko sa'yo matutuwa ka. May halong kapalyohang wika nito. Nakataas baba pa ang makakapal nitong kilay. Habang nakaangat ang sulok ng kanyang labi. D4 million. Is he seducing me? Yes. May tinatagong kapilyuhan ng isang Jonathan Montejo. Isa rin iyon sa mga ugaling natuklasan niya sa binata, kahit bago pa lang akong nanilbihan dito. Hindi na ako nakaalma pa dahil mabilis na akong hinailan ito patungong elevator. Buti na lang at hawak. Hawak ko na ang aking shoulder bag, kaya kasama ko rin ang aking mga gamit habang hila-hila. Ako ni Jonathan. Gusto kong iwaksi ang kanang kamay mula sa pagkakahawak ni Jonathan. But she can't and she won't. Minsan lang nahahawakan ng isang gwapong lalaki kamay ko. Might as well enjoy the moment. Good thing at nakapag-retouch na rin ako kanina. Kaya di na ako mukhang Hagarda Versosa. At kung saan man ako dadalhin ng makulit na boss, ready na ang beauty ko. Yung tipong mga gandang hindi inaakala. Gusto kong matawasan na iisip kaso hila-hila pala ako ng binatang boss. So mamaya na lang ako magmo-moment, kakahiya naman. Pwede ba, boss? Sabihin mo naman kung saan mo ako dadalhin. May balak ka bang gawin akong chaperone? Hala siya. Ano ka binibining marikit? Natatawang asar ko rito. Nakaharap na sila ngayon sa nakasarang elevator. Ngunit hindi pa rin binibitawan ni Jonathan ang aking kamay. Gusto mo ba na patunayan ko sa'yo kung gaano kalaki itong tinatawag mong marikit? Sabihin mo lang, Miss Desav, handa akong patunayan yan sa'yo. Right here, right now. Proud na saad nito and then he just gave me devilish smile. Napalunok ako nang wala sa oras. Oh, crap. Hindi makapaniwalang nakaanggang ako itong tiningnan. Jonathan Montejo is a kind of man who was just so much larger than life. Men like him did not take women like her seriously. She has wake up. Unti-unti na akong nalulunod mula sa kamandag ni Jonathan. And this is not what she applied for. Kahit boss kita, hindi ako mangingiming suntukin at bugbugin ka. Marunong akong magkarate, judo. At isama mo pa ang boxing. Akala mo porket gwapo ka, makakatakas ka na sa kamao ko. Patikimin kaya. Kita ng isang malutong na uppercut, wasakin ko. Yang gwapo mong mukha. Sinasabi ko sa'yo, don't me. Seriusong pagbabanta ko rito. Itinaas ko pa ang aking dalawang kamay at sinabayan ko pa ito ng mahinang pagtalon. Animoy ginagaya ko ang footwork ni Manny P. Magagamit ko ata ng wala sa oras ang mga itinuro sa akin ng aking tiyahin. Self-defense. Amusement are evident on his blue eyes. Parang hindi ito makapaniwala na kaya niya ngang basagin ang gwapo nitong mukha. Well, gagawin niya talaga yun ng walang pag-alinlangan. Oo na. Kaya muna akong bugbugin, kaya sumama ka na sa akin. Natatawang saad nito. And thank you for being honest, sayang tong, gwapo kong mukha kong babasagin mo lang pala. Wika pa nito.
Sabay natatawang kinindatan ako. Laking pasalamat ko talaga at timing na bamukas. Ang elevator. Kaya nahihiyang yumuko na lang ako at nauna nang pumasok sa elevator. Minsan talaga wala sa hulog mga paandar ko sa buhay. Nakakahiya. Saan mo ba kasi ako dadalhin, boss? But, kailangan mo pa akong isama. Pinipilit ko na lang ang magtaray para matakpan ang pagkapaiyak ko. Kanina. Yan feeling mo kasi girl version ka ni Manny P. Kastigo ko sa sarili. Basta sumama ka na lang. Gawin mo lang ang sasabihin ko. Pangako ko sa'yo dodoblehin ko. Sahod mo ngayong araw, kasama pa undertime. At, higit sa lahat bibigyan kita ng karapatan na maging. Alipin mo ako sa loob ng 1 linggo. Bigla akong napanganga sa sinabi nito. Kinabahan. Ako bigla ano ba ang ipapagawa nito? Kung masama man ang gagawin nila magkamatayan man iiwan ko. Talaga tong lalaking ito wala akong pake kung gwapo. Ito. Magsabi ka lang gagawin ko. You can consider me your gwapong driver, escort, bodyguard and a poging boyfriend, starting tomorrow. Casual pa na. Wika nito. What? Boyfriend? Nanlalaki or na aking mata? Hindi ako makapaniwalang tiningnan ang binata. Nang mga oras na yon parang may nakikita akong hindi dapat makita, at kinakabahan na ako. Ha? Did I say boyfriend? Oh, silly me, I meant best friend, pero kung gusto mo, pwede din namang boyfriend. Hindi ka na Luigi niyan mayaman na. Guwapo pa. Ha? Ang swerte mo talaga, Miss De Selva. Anito at Pilyong ngumisi sa akin, nakataas. Baba pa ang mga kilay nito. Ngayon niya lang naisip na kung ganito na ito. Kung umakto, noong unang beses niya itong makita. Noong araw ng final interview niya, malamang, magdadalawang isip talaga ako at tatanungin ko ang sarili kung itutuloy pa ang pasok sa kumpanya nito. He had a talent of looking like innocent lambs. Despite plotting 1,000 mischief behind those beautiful dark blue eyes. Sus, Ginoo. Napapailing na sumuko na lang ako sa kakulitang taglay ng binatang boss. Siguraduhin mo lang talaga na mabubusog ako kung saan mo man ako dadalhin, hindi mo talaga magugustuhan. Pag nag-beast mode ako, kakaratehin talaga kita. Nanlilisik ang mga matang tiningnan ko ito, pinakita ko parito ang aking kamao. Naanimoy haamon talaga ng away. Easy, sunshine, promise bubusugan talaga kita. Takot ko lang sa kamao mo, at tumawa pa ito ng walang humpay. Lord, tatagan niyo po ang aking kalooban please. Isang makamundong tukso po ang lumalapit sa akin. Natatakot na ako para sa sarili ko at sa puso ko. Pagkalabas namin ng Montejo Building, isang dark gray Jaguar CX-75 sports car ang magarang display sa labas ng building. Mabilis na lumapit si Jonathan sa naturang kotse. Halatang masaya ito at may kasama pang pagsipol, kinuha nito sa assign na security guard ang susi ng naturang kotse. Fine. Boss ko na ang mayaman at bukod tanging. Pinagpala ng lahat. Hop in, lumingon ito sa gawi ko at magalang na. Pinagbuksan ako ng pinto. Nakatayo pa rin kasi ako. At nakatingin, o tamang sabihin nakatunganga sa mag-ara nitong sasakyan. I let out a exaggerated sigh, andito na rin lang. Naman ako. Why not savor the moment baka enjoy ako. Isa pa ang mahalaga para sa akin ngayon ay ang mabusog ako. Yun lang. It's a win-win. I guess. Pagkapasok ko sa sasakyan, agaran din itong umikot patungong driver set at sumakay sa kotse. Hindi ko maiwasan ang ipagdikit ang aking mga kilay, nakakaduda ang mga ikanikilos nito. Kung makangiti kasi parang nanalo ito sa Mega Lotto. Oh, I'm so excited, he said with a sing-song voice, halatang excited talaga ito. Ambat rajod ni mo dongoy. Hindi ko na napigilan ang sarili magnang Bisaya. Hindi naman talaga ako marunong magsalita ng naturang lengwahe. Kaso late kong naririnig ang mga salitang iyon mula sa kaibigang si Daniela lalong-lalo na kapag naiinis ito. Translate, ewan ko sa'yo lalaki ka. Nga naman di ay day. Sup. Ayaw na godog. Reklamo diri gwapo ko gwapa ka. Bagay mantang. Duha. Onsay problema ana. Nakakalokong sagot ni Jonathan na ikinanlaki ng aking mga mata. Translate, bakit na naman kasi? Sup. Huwag ka. Nakasing magreklamo gwapo ako at maganda ka. Bagay tayong dalawa anong problema? Gulat na tingnan ko ang gwapo nitong mukha at hindi makapaniwala. Gulat kasi naintindihan nito ang sinabi ko. Gulat kasi hindi ko alam anong isasagot ko dito. Dahil una palang hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Siguro kunti lang doon yung mga familiar na salita na lagi ko nang naririnig, pero ang iba naging alien na pandinig ko. Isa rin sa ikinagugulat ko ay ito ang unang beses na narinig ko itong nagsalita ng Bisaya and guess what? Ang cute nito magsalita yung tipong with Ilonggo accent. Yung may malambing na tuno, goodness gracious. Sa YouTube ko lang ang mga ganitong accent. Minsan hindi ko na kinakaya itong mga gulat ng boss ko. God. Daniela asan ka ba? Pwede paki-translate. Hiyaw ng aking isipan. Anong sabi mo? Paanong? Naguguluhang tanong ko rito. We have a branch company that based in Cebu. In order to blend in with the people there need to learn some Bisaya language. Amazing diba?
Proud sa sariling sagot nito, then my mother are full-fledged philanthropists. Kung saan-saan lang siya nakakarating, at lagi niya akong sinasama dati. Natigil lang noong nasa college na ako. Patuloy pa. Nito na may nakapaskil ng ngiti sa mga labi. Hindi na ako magugulat kung pati Waray, Ilonggo, Nihongo, o kung ano pa mang language yan, alam. Dinitong boss ko. Hindi ka pala pwedeng murahin patalikod boss. Natatawang turan ko. Hindi lang ito gwapo, matalino, at mabait isang. Total package deal din itong si Eng. Jonathan Montejo. Swerte ang kung sino man ang nakatadhana para rito. Wala ka nang hahanapin pa. Kanya na ang lahat. You could say that. Aliw na wika ni Jonathan. And the car was filled with silence, but left a smile on their faces. Sa sikat na Italian restaurant nito itinigil ang sasakyan. Sa labas pa lang makikita mo na ang susumigaw na karangyan ng naturang establishment. Nang maayos na nitong mapark ang sasakyan. Hindi na ako nag-antay pa na pagbuksan nito. Kusa na. Akong lumabas sa kotse, at palinggal-inggang lakad papasok ng restaurant. I was fascinated with the beauty of the establishment named Mezzo Italian Restaurant. Probably the most expensive restaurant and also, let's add, it's the most romantic places I ever dined in. The inside are looked warm and inviting. The atmosphere, so laid back, the high beamang ceilings. And the electric decor worked wonders for the ambience. Natigil lang ang paghanga ko naturang restaurant. Noong maramdaman kong may mga brasong pulupat sa aking baywang. Reservation of Miss Hana Ikiban. Please. Nakangiting wika nito sa isang waitress. This way sir. Hindi may tago ng waitress ang paghanga at kilig habang nakatingin sa aking boss. I guess, Eng. Jonathan was not called Mr. Charming for nothing. Kailangan ba talaga nakahawak ka? Mahinang. Bulong ko rito. Habang nakasunod sa nakatalikod na waitress. Whatever I say, remember just go with the flow. I really owe you this one, miss. Desav. Seriusong. Saad nito? Seryoso na ba talaga ito? Sasagutin ko na sana ang binata, ngunit isang matinis na boses ang biglang sumingit sa pag-uusap naming dalawa. Jonathan. Finally you're here. Nakita ko ang pagniwi ng binatang boss bago nito. Iyon mabilis na naitago sa likod ng isang matamis. Ngunit halatang pilit ng ngiti. Hi, Hana. Nice to see you again, balik na pag. Bati nito. Tuluyan na kaming nakalapit sa lamesang pang. Dalawahan lamang. At malaya kong natitigan ang babaeng ganday agaw pansin sa lahat. She has a thick naturally curly hair that hangs a little bit below her shoulders. She has a wide round face with a prominent nose. Her eyes are big and brownish, with dark eyelashes. She has a natural makeup na bumagay sa maganda nitong mukha. Isama pa ba natin ang damit nitong South? Huwag na. Hindi ako mainiting tao pero sa mga oras na iyon, nakaramdam ako ng inggit at paghanga sa isang babae. Pero ang ganda nito ay hindi bumagay sa uugali nito. Sa pamamaraan kasi ng pagtitig nito, kulang na lang mag-hire dito ng assassin at ipa-assassinate ako. In short, nakakamatay ang tingin na binibigay nito sa akin. Kabaliktaran naman kung paano nito titigan ang boss ko. Kulang na lang kasi ay yamakap ito sa lalaki. At walang sawang amoy-amoyin na lang mga tingin. Parang asong ulol na naglalaway, hindi ko naman masisi ang babae kasi kahit naman ako nabiktima rin sa nakakaulol nitong kagwapuhan. Hindi ko na kailangan manghula pa ng matagal para masabing isa ang babae sa mga nag-awesome na ang kinang sought after eligible bachelor in the country. Bakit hindi mo sinabi na you're with someone pala? But don't worry, there's so many bakanting table naman over there. Pwede na siya doon, right? I cringed when I heard the way the women talk. Okay na sana ang ganda. Pero bakit ganoon? Langya. Kung hindi ko lang nakita yung Didi. Mong nagwa-wave iisipin kong kapideration mo si Ricardo Makapotpot. Lihim akong natawa dahil sa naisip. Oh, sorry, Hana. But she's with me. Wika ni Jonathan sabayakbay sa akin at hinapit ako papalapit sa katawan nito. Tiningnan rin ako nito na may halong pakikiusap sa mga mata. By the way, Hana, this is Brittany. Brittany, this is Hana. Pagpapakilala nito sa aming dalawa. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kilabot in a good way. Kaya hindi ko na ito siniko o tinanggal ang braso nito na nasa balikat ko. Hello, Hana. It's nice meeting you. Nakangiting inilahad ko ang aking kanang kamay sa dalagang nakatulala. Oh, hi. Are you one of his pinsan? Kahit napipilitan binigyan pa rin ako ni Hana ng isang matamis na ngiti. No, hindi niya ako pinsan. She's my girlfriend, Hana, singit ng boss ko. Base sa kislap ng mata nito, iyon ang binabalak nito sa simula pa lang. What? She heard the legendary Daniela Wood says. Nabwang na. Girlfriend. Are you f***ing kidding me? Paangle. Nawika ni Hana, sabay pukol sa kanya ng masasamang tingin. Hindi niya maiwasang pamulahan, napalakas kasi ang pagkakasabi nito, at napapansin niyang nakakukuha na nila ang atensyon ng ibang customer. How? I thought you're single pa, kasi Tita Minerva said.
Quote, free as a bird, unquote like that. Animated pa nitong sabi. Itinaas kasi nito ang dalawang kamay with matching nakataas din perfect. Kilay goes nito while quote. Nagmukha tuloy. Itong Marteng ungoy. Biglang tumikim ang lalaking katabi niya, sensing that they look like an idiot in front of a crazy woman. I didn't tell my mom about this, cause what we feel was like a whirlwind romance. She's like a thief, the moment I laid my eyes on her, she already stole my heart. And he looked at me like a lovesick fool. With all dreamy eyes, natagas-tagosan kong tumitig. At that moment parang tinayre siya ni Zeus ng lightning bolt na full charge puso niya. Gusto niyang murahin ang gwapo nitong mukha dahil sa mga na iyon ang puso niya ang ninakaw nito. Biglang niyang iniwas ang tingin dito dahil pakiramdam niya nalulunod siya sa kakaibang sensasyon na pinaparamdam nito. More like hindi niya na naituloy ang kung ano pa ang sasabihin. Sorry, sunshine, but deny it all you want, it still won't change the fact that even Eros thinks we're made for each other. Sabi ko nga unang kita ko. Palang sa'yo ninakaw mo na puso ko, ang babaeng papakakasalan ko. Saad nito, hinawakan pa nito ang kanyang kanang kamay at dinala sa labi nito, and what he did makes her heart do somersault. He just freebitsking free aking kissed my hands, na full charge. Na naman puso niya, dahil sa kakaibang kuryenteng dumadaloy sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Oh my God! What did I do? Paimpal niyang hinayla ang kanang kamay, at patagang kinurot ang tagiliran nito, it's a warning na. Tigil-tigilan na nito ang mabulaklak na salita iba na. Kasi ang tama sa kanya. May malaking dulubyo na ang namamahay sa kanyang puso. Bigla silang nagulat dahil biglang hinampes ni Hana, ang mesa doon lang niya naalala may babae. Pala sa harapan nila. Nakabaka sa anyo ng babaeng kaharap nila ang panggigilales. Pero sa huling sandali ay agad din itong nakabawi. Pero nang bumukas ang bibig nito, animoy may sarili na itong mundo. Oh well. Saan kayo nagkakilala ni Jonathan? Matari na tanong nito sa kanya. Hahabiin niya na. Sana ang pangmalakas ang pagsisinungaling sa tanang buhay niya nang nagtanong ito ulit. Paano ka niligawan ni Jonathan? Niligawan ka ba talaga niya? Gaano na kayo katagal kung sabi niyo whirlwind? Months lang yan. God, I already hate whirlpool. Damn whirlwind pala. Mahal mo ba talaga si Jonathan? Mahal ka ba ni Jonathan? Ilan lang yan sa ma-impertinent ing tanong na ibinato nito sa kanya, and the most shocking things happened is diretso ang pagsisalita ng babae. Nawala yung pabebe na parang sinaniban ng 7 baklang boses na gamit-gamit lang nito. Kanina. Amazing. Kailangan ko ba talagang sagutan yan lahat? Hindi. Makapaniwalang tanong niya dito unti-unti. Nabubuhay ang inis niya dito. Baka sa babaeng unggoy niya ilabas pagkainis niya sa boss niyang lakas makapanggulat. Oh well. Kung hindi mo babantayang maigi si Jonathan, someone might agaw him. You're kawawa. Lang in the end. And ladies and gentlemen, the pabebe voice is back. Binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti, isang ngiting nakakamatay. Biglang may light bulb na umilo sa isipan niya. Let the game face on BTVH. Naglalambing na hinilig niya ang ulo sa balikat ng boss niya, namumungay ang mga matang tingnan niya ito. Di naman niya ang dibdib nitong matigas. Tigas. Fry bake. May abs si boss mahipo nga kung ilang pandesal ang nakatago Becky Nemern. Dahan-daang pinalandas niya ang kaliwang kamay mula sa dibdib nito patungong tiyan. Fuck 8 pandesal. Naramdaman niyang nanigas at medyo uneasy na. Ang binatang boss, hindi niya alam na sinaniban na. Pala siya ng spirito ng kalandian, sinaniban ba? Talaga o nagising si Kumaring Landi. Hindi mo naman ako iiwan honey ko. Di ba? Malanding wika niya dito. Kasi alam mo naman ang kaya kong gawin hindi ba? Sa mga oras na iyon. Paimpal niyang hinayla ang necktie nito, na parang sinasakal niya na ito. Panindigan mo acting mo eng. Jonathan Montejo. Kagustuhan mo ta. Bigla itong napalunok, sa hindi malamang dahilan. Bigla nitong pinalungkot ang itsura at hinarap ang babaeng pabebe, pati tono ng boses nito. Malungkot din. Hinawakan pa nito ang kamay niyang. Sa mga oras na iyon ay malayang dinadama ang mga pandesal nito sa katawan. Gusto kasi ni Brittany na sa kanya lang ako. Pati na rin oras ko. Alam mo bang tinuruan niya? Akong magkarate, pati na rin judo. Pulis kasi ang daddy niya kaya bata pa lang siya ay talagang bihasa. Ba siya sa iba't ibang martial arts. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hana. Kung kanina ay parang kainin na siya nito ng buhay. Ngayon may nanabakasan na siyang gulat, hanga at takot sa mga mata nito. At dahil agad niyang nahulaan ang tinutumbok ng sinasabi ng boss niya, siya na ang nagtuloy ng pagkukwento nito. Alam mo ba? Sabi nga ni Jonathan, mabuti na lang. Daw at hindi na ako ganoon kaselosa. Kasi noong una, may babaeng muntik ko nang mabalian ng buto dahil akala ko ay interesado ay nilalandi niya si Jonathan. But who could blame me? Marinig ko ba normang? Tinatanong siya ng babaeng iyon kung single pa siya. Kaya tinuruan ko ng leksyon. Pinilipat ko ang braso, saka ko siya ibinalibag. Pasalarmat siya sa damuhan siya bumagsak. Hindi siya nabalian ng
Tadyang at kahit ng braso, kasi syempre kinontrol ko. Rin ang lakas ko, mahabang pagsalaysay niya na may. Kasama pang pagmumuwestra at sound effects ng tunog ng isang taong ibinabalibag. In short, nagmukha siyang tanga. Hindi makapaniwalang lumipad ang tingin ni Hana kay Jonathan. Na-worry kinukumpirmang totoo ba ang kanyang sinasabi. Seryosong tumanggaw-tango naman ang boss niya, ngunit base sa biglang paghigpit ng pagkakawahak nito sa kamay niya at pasimpleng pagtakip ng kanang kamay nito sa kalahati ng mukha, nagpipigil nitong tumawa ng malakas. Tumikim pa ito at bumalik ang mukhang nag-iinarte. Na malungkot ito bago nagsalita. It's true, Hana. She is a bit jealous and possessive. But she's undergoing therapy now, para kahit papaano'y mabawasan ang pagiging bayolente niya sa mga babaeng pinagseselosan. Wika pa nito. Hindi makapaniwalang biglang tumayo ang babae. Kung kanina'y parang reynang nakaupo sa trono at pinapagalitan ang kanyang mga alagad. Ang itsura nito ngayon ay parang asong di maihi. May appointment pala ako kay Doc Bello. I'm so sorry I have to go. You can make upo na here and enjoy your date. And I can see in your beautiful eyes how much you love each other. Oh. So nakakakilig, right? Natatarantang kinuha nito ang mamahaling Chanel bag. I have to go, siyaw. Biglang palom sabay talikod. Magkahawak kamay na sinundan nila ng tingin ang figure ng papalayong babae. Maya-maya ay nagkatinginan silang dalawa at sakasabay na napahagalpak ng tawa. What a great night. Pagkatapos mahimasmasa ni Brittany, mula kalokohang pinaggagawa nila ng boss niya. Pinagkrus niya ang mga bisig sa tapat ng kanyang dibdib, nakataas ang kilay at mariing tinitigan ang lalaking hanga ngayon ay hindi pa rin makamove. On kakatawa. Pero hindi niya mapigilan ang sariling titigan ang lalaki. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa baywang, at ang isa naman ay ginugulo ang buhok nito. His eyes are dancing with amusement, at mga tawa nito ay napakasarap pakinggan mga ngiti. Nitong kay tamis na kay sarap kong titigan. He looked boyishly drop-dead gorgeously handsome. Fav. Na matanda ka, Brittany. Snap out of it. Herm. Pagtawag pansin niya sa lalaki. Tila doon lang ito natauhan mula sa kalokohan nito. Care to explain. Nang hihinging paliwanag niya. Dito. We make a great team, the 4 million sunshine. That was fucking funny. You were great, sunshine. I knew it. You wouldn't let me down, masayang sambit pa. Nito. Bigla siyang inakbayan nito at pinaupo sa isang upuan, na dating inupuan ni Hana kanina, at yumupo agad ito sa bakanteng upuan sa harapan niya. Hindi niya maiwasang ngumiti at maging proud sa kalokohang ginawa. At biglang parang daloy ng tubig na bumalik agad sa kanyang alala ang mga eksena kanina, at hindi niya mapigil ang matawa. Na naman. Sinundan ko lang naman ang impromptu script mo. Muntik na nga akong matawa kanina noong tumatango-tango ka. Grabe ang laugh trip noon. Aniya. Thank you, sunshine. I really owe you one. Wika. Ng boss niya. You're welcome, pero hindi yun libre. Babayaran mo ako, kung hindi ipapamalito ko sa lahat na ang isang bilyonaryong Jonathan Montejo ay may malaking pagkakautang sa kanyang sekretarya. Hindi niya mapigil ang matawa dahil sa naiisip. Kung sakali, paano ba ako makakabayad? Pupwede na ba ang panghabang buhay na pagpapaalipin? Oh. Hihilingin mo ring ibayad ko ang aking puri at dangal. Tanong nito, saka nanunudyong kinindatan pa siya. Hala siya. Duda ako kung may puri at dangal. Kapa nga. Ayos na sa akin ang pagpapaalipin mo sa akin habang buhay. Magaling ka bang maglinis ng bahay, maglaba at mamalansya, pagsakay niya sa panunudyo nito? Of course. Pati paglilinis ng banyo, pagkukumpuni ng bubong at pagtatapon ng basura, walang problema. Proud sa sariling wika nito. Anong of course, ka dyan, lumaki kang rich kid. Hula ko, hanga ngayon may sarili ka pa ding katulong, tama ako diba? Sus, baka nga mabasag mo pa yung mga plato kong tagbebent lang sa Divisoria. Wika niya habang nanunulis ang kanyang nguso. Doon sa bahay ng parents ko maraming maids, pero simula noong nag-aaral na ako college, I lived alone, up until now, kaya easy lang sa akin yan, maliit na bagay, imure man. Napangiti na lang siya. Wala ba siyang mahahanap na kahinaan nito? Masyado itong perfect. He was indeed every woman's dream. Guwapo, makisig, maginoo. Mabait, may sense of humor, kaya kang ipagtanggol. Anumang oras at higit sa lahat hindi takot sa gawaing bahay. Kaya nakakapagtatakang hanga ngayon ay single pa din ang boss niya. Oo na ikaw na ang magaling sa lahat. Pagsusuko niya dito. So what's the deal with Miss Hana? Tanong niya dito. Hindi muna nito nasagot ang tanong niya, dahil biglang dumating ang 3 waiter na may dalang mga pagkain. Biglang nanubig bagang niya nang makitang gaano kasasarap ang mga pagkain. Nasa harapan niya ng mga oras na iyon. Aminin niya man o hindi, pero pagkain ang isa sa kanyang kahinaan. Buti na lang talaga hindi siya tabain kaya kahit tumoodo lamon pa siya fit na fit pa din ang katawan niya. Bigla pang nanlaki mga mata niya ng may nakitang isang carrot cake na nilapag ang isang
Waitress, gusto niyang tumili pero pinigilan niya. Lang. Di 4 million. Nasa isang sikat na restaurant siya, for the love of Christ. Carrot cake yun ang pinaka. Paborito niya sa lahat ng cake na naimbento ng mga pastry chef. At that instant biglang tumunog ang kanyang tiyan. Nahihiyang tumingin siya at nag-peace sign sa binatang boss. Gutom na ako boss. Tapos weakness ko talaga mga pagkain. Hinjing paumanhin niya dito. Ewan simula noong gumawa sila ng kabaliwan. Kanina nawala na lang bigla pagiging mahiyain niya. Sa harap nito. Para talaga sa'yo iyan, I give you promise na hindi. Kita gugutuman, hindi nito maitago ang pagkaaliw. Sa mga mukha nito. Bigla siyang pinamulahan ng mukha, oo na siya na. Talaga PG din kung minsan, but food is life kaya. So, what's the deal? Hulaan ko ka-date mo sana si Miss Hana, pero ayaw mo that's way you pulled. Those crazy antics para hindi matuloy date nyo. Hula niya sa pangyayari kanina, sabay nilantakan ang isang carbonara na nasa harapan niya. Nang matikman niyon hindi niya mapigilan ang mapapikit. At namnamin ang sarap mang pagkain. It's freakingly delicious di 4 million. Ngayon lang siya nakakitim ng ganoon kasarap na carbonara. Dahil sa ginawang pagpikit hindi niya na napansin ang kakaibang titig na may kasamang matamis na ngiti na ginawad ng binatang boss. Boss, pwede po bang mag-part-time dito? Grabe ang sisarap ng mga pagkain nila dito. Heaven sa pakiramdam para sa mga tulad kong food lover. Di ba? Sila naghahanap ng tagahugas ng pinggan. Gusto kong mag-apply, wika niya habang maganang kumakain. Sinamang utan siya ng lalaki. No need. Pahirapan mo pa sarili mo. Simula bukas araw-araw. Magpapadeliver ako ng mga pagkain na galing dito para sa'yo, hangang sa Manoa ka. May halong inis na usual nito. Kung hindi ka pa talaga Manoa, bibilhin ko tong metso at ipapalipat ko sa harap ng building para ikakasaya mo lang. Hindi niya mapigil ang matawa dahil sa sinabi nito. Alam niyang kaya nga nitong gawin iyon. Actually, kahit bukas na bukas nga pwede na nitong gawin ang sinasabi nito. Ito namang si boss, masyadong exaggerated din. Minsan, napapailing na wika niya dito. Hindi mo. Panasasagot taong ko sa'yo, what's the deal with Miss Hana? Baka kung saan pa mapunta ang usapan binalik niya na naman ang tanong niya dito. Kanina. My mother is eager to have a grandchild, that's why some she is utters happened. Kung kani-kaninong niya lang ako gustong makipag-date. Isa na doon sa Hana, ang alam ko anak siya ng isa sa mga Amega nito, kaya ayon. Kibit balikat na sagot din. Nito, hindi katulad niya na nilantakan agad ang pagkain ng boss niya relax lang ito habang kumakain. At hindi ko na maiwasang mainas sa kakulaitan ng aking ina, kaya ito lang ang naisip. Kung paraan para itigil niya na itong ginagawa niyang kabaliwan. Ha? Akala ko ba ang mga tulad niyong bachelors ay kaliwat kanan ang mga babae? Iyon kasi ang nababasa ko sa mga magazines. Nakataas ang kilay. Nasabi niya dito. Napamulagat ito bigla dahil sa sagot niya. At naniwala ka naman sa nababasa mo. Hindi lahat ng nababasa at nakikita natin ay totoo na. Sometimes judgment prevent us from seeing the good that lies beyond appearance, makahulugang. Saad nito. I'm not a womanizer, sunshine. I admit. I'm not a saint either. Buti don't play and sleep around. Sa maniwala ka at sa hindi, mabibilang lang. Sa kamay ang pagkakataong nadala ako ng kapusukan noong kabataan ko pa. I don't do one night stands or anything stupid and irresponsible like that. My last relationship was 1 year ago, and I've been celibate for those whole year. I'm not promiscuous, and neither am I a two-timer. Mahabang paliwanag nito na ikinagulat niya, ilang beses din siyang napakurap dahil sa kaseryusuhan nito. Ganda playful aura he emitted, iyon na yata ang pinakamatinong sinabi nito sa buong gabi na nakasama niya ito. Kasing corny man ni Corina S. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya ay naramdaman niya iyong tila pagtigil ng puso niya at biglang pagtibok. Uli niyo ng higit pa sa normal na bilis habang nakatingin siya sa asol nitong mga mata. At hindi lang yung sinabi nito ang nagpatihil sa mundo niya. Bigla kasi siya nitong dinukwang at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang mga labi. Messy eater. And he flashed his infamous makalaglag panty smile. Jonathan. Boss. 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 Gulat na napaangat ang tingin niya mula sa mga dokumentong binabasa na kailangan ang kanyang pirma. He looked at his secretary with a puzzled and worried face. What's wrong? May nangyari ba? May naaksidente ba? Nanganak na ba ang secretary ni Edwin? Si Edwin ay isa sa mga trusted employee niya, at the same time one of the executive director. Ang alam kasi niya ay malapit ng mga nakang secretary nito, paano niya nalaman ang bagay na iyon? Sa sekretarya niya mismo, Brittany can't stop herself talking how excited she is for the baby. She talks non-stop about the baby, akala mo naman siya ang iir kung sakasakali, kaya minsan napapatanong din siya sa sarili paano kaya kung magkaroon din ito ng anak. He wonder what would be her reactions. Ikaw talaga boss minsan ang overacting.
Nakangusong sagot nito, she looks so damn cute. Fry bake. Yeah. Look who's talking. Sino ba naman ang bigla? Biglang manggugulat. Baklaman kong tingnan bot. He can't help to roll his eyes. He's beautiful. Secretary could make him do some crazy things. He meant literally and figuratively crazy things. Ito naman si boss, masaya lang ako. OMG. Boss, yung bagong bukas pala na restaurant sa tapat ng building ay walang iba kundi ang Mezzo Italian Restaurant. Boss, ang pangarap kong maging part-timer dishwasher sa Mezzo ay abot kamay ko na. Pati na rin ang mga pagkain nila. Animoy. Nangangarap ito ng gising magkadao pa ang mga palad nito habang may malapad ng ngiti. Gusto niyang menes at magalit pero hindi niya magawa. She looked like she will do anything just to be a freaking dishwasher. Di 4 million. Paano na lang kung masugatan ang mga kamay nito? Hindi ba siya marunong mag-isip? Gusto niyang singhalan ang babae, hindi ba ito masaya na halos araw-araw simula nang mangyari ang kabaliwan nilang dalawa? Araw-araw ay papadeliver siya ng pagkain para sa dalaga. It's been a month but that unforgettable funny scene still linger even when he sleeps. Hindi niya magawang menes o magalit man lang sa dalaga. Her smile, her laugh hunt him down. Flashback. So what's the deal with Miss Hannah? Nakatikwas. Ang kilay nitong sabi, I don't know but he find her sexy by just doing that. Pero bago niya pa masagot ang tanong nito bigla nang dumating ang mga waiters at nilapag ang kanilang mga orders. Bigla siya natulala nang makita niya ang reactions nito nang dahil lamang sa mga pagkain. Her smile is so heavenly divine, it seems like the angels smile at him. He can't even utter a single word, nakatitig lang siya sa dalaga. Nakita niya kung paano kuminang lalo ang mga mata nito dahil lang sa isang cake. He would remind himself that give thanks to the pastry chef. And he was really amused by the way she ate ang sarap ng kain nito. She ate the food with so much gusto. Nakakagutom tuloy itong tingnan. Her almond shaped eyes turned chinky whenever she smiled. Her lips were naturally red, mas natutuwa siyang pagmasdan niyon pag kumikibot. Ang ilong nito ay eksakto lang ang tangos, her cheeks were naturally pink. He knows it, kasi lenge niya itong tinatitigan nang hindi nito nalalaman. Unlike other girls na pinanliligo ata ang makeup, Brittany's beauty is a breath of fresh air, sobrang napaka-natural ang taglay nitong ganda. And that night he swore that he will do anything just to see that smile and showered her with the things and food she loved. Frybake, even if he spent millions he wouldn't mind just to see her happy. So that same fortunate night, napasugod siya sa penthouse ng isa din sa mga kaibigan niya. Levi Mancini, the one and only Mancini na pakalat. Kalat sa lansangan ng buong kamay nilaan. Hindi niya masakiyan ang trip ng kaibigan, sobrang weird. His friend or the only Marches di Mancini, an Italian nobleman na may weird taste sa buhay. What bring you here, amico? Levi asked with a frown and he looked puzzled. Marahil hindi ito makapaniwala na sumugod siya sa penthouse nito. Naka-pajama pants lang ito at walang damit pang itaas. Ginulo nito ang golden hair na dating nagulo na, and his deep-set green eyes stared at him blankly. They say that his hair and his eyes are the trademark of an Mancini nobleman. I need your mezzo to be in front of my building first thing first tomorrow morning. Pronto, he said with the serious voice. Whoa. Easy there, privacy. Who are you to boss me around? May halong otoridad na sagot nito. I'm giving you my Ulysse Nardin watch. He gave him a smirk. He knew his ultimate weakness, and his friend owned mezzo. It's a win-win situation. He got his expensive watch and at the same time he will have a new branch for his restaurant. Win-win. I guess you have a deal. Nising asong sagot nito. Bakit naman hindi? He just give him $1 million watch. It's a deal then. Yup. Gaano ba yan kaseryoso na kahit dito harap ng pinton ko nakipag-deal ka? Para kang tanga. Nakakalukong tanong nito. Levi, ba't ang tagal mo? Sino ba yan? Kilalang kilala niya kung kaninong boses iyon. Desmond, my friend, we have a crazy visitor here. At bigla siyang hinayla papasok ng magulo nitong penthouse. Yup. Hindi ka ba naglilinis dito? Hindi niya alam kung totoong royalty ba ito o hamak na basurero lamang sa Italy. Sobrang gulo ng sala, may mga nagkalat na beer, pizza box at kung ano-ano o ang take-out food. May nakasabit pang robe na halatang pambabae. Huwag ka nang magtaka, Jonathan, naka-day off ang butler nitong si Levi. What you see right now is one day old trash only, sagot ni Desmond. May hawak itong PS4 console at naglalaro ng Assassin's Creed. Nakaupo ito sa ilalim ng sofa habang may palibot na basyo ng beer at kung ano-ano pa. Napamura siya ng wala sa oras. Paano na lang kaya kung isang linggong wala ang butler nitong taong ito? Fop. Netoring ang nobleman sa Italy, isa pa lang malaking balahura. What he said earned a middle finger salute from his friend. Pasalamat ka, gusto ko ang Ulysse mo, Torrent Adong. 2. Pagbabanta pa ni Levi sa kanya. Subukan mo lang talaga, ipapadeport kitang gags. Babala niya.
T4R apat todo Pilipino citizen ta. Proud na sagot nito. Fav manahimik nga kayong dalawa may naglalaro. Dito. Angle ni Dame Nun sa kanila. Shut up. James Bond wannabe. Single ni Levi. Sa binatang naglalaro. Aid 1 Private investigator and a spy are. Different job. Moron. Balik single nito. Napailing na lang siya sa kabaliwan ng mga kaibigan at wala sa sariling inabot ang nakasarapang beer, mas mabuti na iyong may takip pa ang iinuman. Nya, mas safe. Boss, nakikinig ka ba? Ang sabi ko next week na. Ang run for ACOS activity natin. Napabalik siya sa realidad. Di 4 million. Mahigpit pa naman ang bilin ng kanyang ina na ayusin ang program na iyon. And this year, they choose to raise a fund for cancer survivors and all employees are required to join. Boss, pwede po bang ang Metso ang mag-cater para sa charity ball? And she looked him with a hope dancing in her eyes. Can he say no? He guessed not. Frybake. Umalangaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Levi sa kanya nang ikwento niya ang dahilan kung bakit may Metso na ngayon sa harap ng building niya. Be afraid. Be very afraid, amico. Cause you are doomed.